Okay, so our topic for this morning is entitled The Meaningful Relationship. Okay. Sino po ngayong umaga na nasa relasyon? Okay. Siguro sa tao, may relasyon na kapwa-tao. Yung ibang mahilig sa pet, ang karelasyon nila, aso nila. Pero tayo, ang pinakamagandang karelasyon ay walang iba. Sino po? Ang ating Panginoon. That's what we'll be studying right now, the meaningful relationship. Ang mahalaga, ano nga ba ang magandang relasyon, pinakamagandang relasyon sa bawat isa sa atin. Ang number one, every believer to be connected. Kaya tayo, hindi tayo magkakamukha. Okay. Masaya tayo lalo na hindi tayo pare-pareho ang amoy. Hallelujah. But we thank God that we are one with the Lord. Isa tayo sa Panginoon, magkakaiba tayo ng lahi, magkakaiba tayo ng pinanggalingan, siguro sa lengguwahe, may mga Bisaya, may Ilocano, may Bicolano dito, pero naging isa po tayo sa ating Panginoon. At dapat po meron tayong connection. Everybody connection? Now, bilang mga Kristiyano, hindi lang po pwede natin sabihin, busy ako kapatid eh. Meron akong gagawin. Now, sana po pala, as a Christian, we should have time. Especially sa kapatid natin kay Lord. Wala na naging doon. Si Pastor Megas ka na. Amen? Yan po bang katabi mo, kaya mo magbigay ng oras yan? Amen. Kaya mo pag sinabi mo kaya, hapon, magkita tayo. Nakahubad ka na ng sapatos mo, nakataas na paa mo. Tapos sasabihin, magkita pa kayo sa hapon. Siguro, it is really an effort para lang talagang ibigay lahat para kay Lord. Amen? Amen? Nandiyan pa ba tayo? Amen. Now, ang kailangan mag-adjust, lalo pag busy ang isang tao, ay tayo. So, sino ang kailangan mag-adjust? Siya ba? Sabi mo sa sarili mo, ako. Amen? Hindi siya. Kung hanapin mo ng pagbabago sa kanya, ang unang kailangan magbago ay ako. Si ako. At sa tulong at biyaya ng Panginoon ay kaya talaga natin magbago pagkasama natin ng Panginoon. Amen? Now, number two, developing solid and healthy relationship. Maraming magkasintahan na wala na ngayon. Kahit mag-asawa, wala na ngayon. And we thank God for those people na hanggang ngayon sila pa rin. Kahit sawan-sawa na sa pagmumukha, kahit sawan-sawa na sa ugali niya, kahit paulit-ulit na lang, pero sila pa rin. Amen? Hello? Amen? Sabi mo sa katabi mo, no, we are just following orders of God. Hindi natin mahal ang isang tao dahil meron lang tayong hinahanap sa kanya na gusto natin ng ugali niya. Dahil caring siya, dahil magaling siyang talaga. Kahit po ng pangit na ugali, kasama yun sa mamahalin. Amen. Hello? Amen. Amen. Kahit hindi mo talagang maintindihan bakit gano'n, kasama yon sa pinapamahal sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, sabi sa relasyon, you need to be solid. Ang hirap ka, sigaw, laging solid. Ang iba, sulit. Ginagawang S. You, sulit. Sulit. We need to be solid for Christ and healthy relationship. Now, di po ba isa sa pinakamahirap sa bahay, pag ang bahay o ang sasama o ang relasyon ay hindi nagkakasundo? Kahit hindi pa Pasko, ang theme song nila, Silent Night. Tahimik. Nakakabingi ang bahay. Di po ba? But we thank God for a healthy relationship, a solid relationship. Ito
po tinutukoy ito sa ating mga kapatid. Sa katabi mo yan, sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala yun. Ikaw pala yun. Dapat ang ating pagsasama ay solid and healthy. Kahit ilang segundo ka lang nakipagkamay, dapat yung taong yun, yung kapatid natin sa Panginoon, meron kang time para sa Kanya. Hello. Amen. Now, we thank God for those people na patuloy tayong pinapalakas. Yan po yung mga tao ng ating Panginoon. Kung ang Pilipino mahilig sa bayanihan, di po ba? Bayanihan. Bilang Kristiyano, dapat masihigitan pa natin ang bayanihan. We should really express, hindi lang natin sasabihin, mahal ka ng Diyos. Kung hindi, I care also about you. Kung meron ka mga pangangailangan, kung kaya ko, tutulong ako. Amen po ba daw? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto kitang tulungan. Gusto kitang tulungan. Yan. Amen. Pwede mo bang i-declare rin sa katabi mo, mayaman ako. Mayaman ako. Pero bawal hiramin. Bawal hiramin. Okay? Sa ating Amen. So, mayaman tayo. Amen. Pero may notice. Bawal hiramin. Okay, we always declare that na mayaman tayo sa ating